Isang maliit na bayan sa Visayas, may isang lumang tulay na pinaniniwalaang tirahan ng multo. Ang kwento ay nagugat sa mga matandang alamat ng mga lokal na mang-uukit ng kahoy at matatandang taga-bayan. Ayon sa mga kwento, noong unang panahon, isang magandang dalaga ang nagngangalang Maria ang na-inlove sa isang binatang mangingisda. Subalit, isang trahedya ang sumubok sa kanilang pagmamahalan. Isang masamang aksidente sa dagat ang ikinamatay ng binata. Iniwan si Maria sa pangungulila. Nang sumapit ang gabi ng paglisan ng kanyang kasintahan, sinasabi ng mga tao na naging baliw si Maria. Madalas siyang makitang naglalakad-lakad malapit sa tulay, bitbit ang litrato ng kanyang yumaong kasintahan. Ang kakaibang liwanag at malamig na simoy ng hangin ay tila nagmumula sa kanyang paligid. Ang mga taga-bayan ay nagtayo ng munting altar malapit sa tulay bilang pag-alala kay Maria. Ngunit, sa bawat taon na lumilipas, tila nagiging mas matindi ang kapit ng espiritu ni Maria sa tulay. Ang mga naglalakad ng gabi sa lugar ay nagsusumbong ng nakakakilabot na mga karanasan, naririnig ang mga hagulgol ng isang babae at nakakakita ng anino na parang umaaligid. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang magtungo sa tulay upang subukan ang kanilang tapang. Dala ang kanilang mga cellphone at camera, handa silang humarap sa kakaibang karanasan. Habang naglalakad sila, bigla nilang narinig ang mahinang tinig ng isang babae. Ang hangin ay biglang umiikot at naging mabigat ang atmosfera. Nang magsimula silang mag-record ng video, bigla silang napakaramdam ng malamig na hangin kahit na walang humahangin sa lugar na iyon. Sa kanilang pagtataka, biglang nagpakita ang anino ni Maria sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Ang kanilang takot ay napalitan ng panggigil at pag-aalala. Nagbibigay galang po kami, Maria. Hindi po kami dito upang mangasar. Gusto lang po namin magbigay galang, madinig na sinabi ng isa sa mga kaibigan. Sa isang kakaibang paraan, nawala ang malamig na hangin at ang atmosfera ay unti-unting bumalik sa normal. Pagtingin nila sa kanilang video recording, makikita ang malinaw na imahe ng anino ni Maria, nakangiti at tila nagpapasalamat. Naging simbolo ito ng pakikipag-ugnayan ng mga buhay sa mga espiritu ng nakaraan. Mula noon, dumami ang mga nagsisipunta sa tulay na may hanggaring makipag-usap sa espiritu ni Maria. Ibinukas pa ng lokal na pamahalaan ang lugar para sa mga curious at may interes na magkaroon ng espesyal na koneksyon sa di kapanipaniwala. Ang dating takutin at iniiwasan na tulay ay naging paboritong destinasyon na ng mga naglalakbay na hinahanap ang kakaibang karanasan. Ngunit kahit sa paglago ng turismo sa lugar, ang diwa ni Maria ay natutuwa sa mga taong nagmumula sa iba't ibang dako ng bansa para makipag-ugnayan sa kanya. Tilang ang kanyang pag-ibig at paghihintay ay nagpatuloy sa ibang anyo matapos ang kanyang trahedya. At hanggang ngayon, ang tulay na iyon ay nagiging saksi sa mga kwento ng mga taong nagpapasyang tawirin ito at makipag-usap kay Maria, ang di mabilang na pagluhan ng isang pusong nagmamahal ng wagas. Sa isang maliit na bayan sa Mindoro, may isang tulay na kilala sa mga lokal na taga roon bilang tulay ng mga multo. Ang mga kwentong bayan ay naglalakad tungkol sa mga pangyayari sa nasabing tulay na nagdudulot ng takot at kaba sa mga taga roon. Isang gabi, si Mang Juan, isang matandang mangingisda, ay naglalakad pauwi mula sa kanyang trabaho. Habang siya ay lumalakad sa madilim na daan papunta sa tulay ng mga multo, bigla siyang napansin ng anino ng isang babae na tila naglalakad sa tabi niya. Hindi siya natatakot sa mga espiritong naglalakad sa gabi, ngunit itong babae ay tila may kakaibang lihim. Si Mang Juan ay nagpasyang sumunod sa babae at narating nila ang mismong tulay. Narinig niya ang malungkot na hagik-hak ng babae habang naglalakad sila sa madilim na kalsada. Nang biglang mapansin ni Mang Juan ang mukha ng babae, napagtanto niya na ito ay isang babaeng nagngangalang Maria na biktima ng isang trahedya ilang dekada na ang nakakaraan. Ayon sa kwento, si Magdalena ay isang babaeng nagmula sa mayamang pamilya sa bayan. Ngunit isang di inaasahang aksidente ang nangyari sa kanya sa mismong tulay ng mga multo. Nang gabing iyon, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa isang pista, bigla siyang nasagasaan ng isang mabilis na sasakyan at natambas sa ilog. Dahil sa takot at pagkabigla, hindi agad natuklasan ang katawan ni Magdalena. Matapos ang ilang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng tulay. Dahil sa mga malupit na marka sa kanyang katawan, naging misteryo ang kamatayan ni Magdalena, at naging batayan ito ng mga kababalaghan sa tulay ng mga multo.
Bilang isang mangingisda, si Mang Juan ay nagpasyang tulungan si Magdalena na magkaroon ng katarungan at mapayapa. Minsan-minsan, si Mang Juan ay nagdadala ng mga bulaklak at iniiwan ito sa ilalim ng tulay ng mga multo, bilang respeto at alaala kay Magdalena. Sa kabila ng takot na nararamdaman ng mga taga roon, naging bahagi na ng kultura ng bayan ang pagbibigay respeto at dasal para kay Magdalena. May mga naglalakbay pa nga mula sa ibang bayan upang makita ang sikat na tulay ng mga multo at magsagawa ng ritual para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Magdalena. Ang kwento ng tulay ng mga multo ay patuloy na ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon, nagbibigay buhay sa misteryo at kakaibang karanasan sa maliit na bayan. Ang pag-iral ng espiritu ni Maria sa paligid ng tulay ay nagiging daan upang ang kwento ng kanyang trahedya ay hindi malimutan, at ang tulay mismo ay naging sagrado sa mga mata ng mga tao.